Magandang araw sa inyong lahat. May mga tao talagang hindi mo maipaliwanag kung bakit napapalingon ka. Ganito si Althea. Hindi siya yung tipong maputi o sobrang ganda na aagaw agad ng pansin mo. Pero kapag dumaan siya sa palengke o sa kanto, parang kusang tumitigil lang ingay sa paligid. May kakaibang bigat ang presensya niya. Hindi nakakatakot pero hindi rin pangkaraniwan. Madalas siyang nakasuot ng simpleng damit, nakatali lang ang buhok, at laging may dalang lumang tote bag na kupas na ang kulay. Pero kahit ganoon, may mga taong napapabuntong hininga kapag nadaanan niya na para bang may malamig na hangin na dumampi sa batok nila. Lumaki si Althea na mas komportable sa katahimikan kaysa sa ingay ng mga tao. Mas gusto niya ang lilim ng mga puno kaysa sa loob ng mall. At mas masaya siya sa tunog ng kuliglig kaysa sa radyo. Tuwing hapon, madalas siyang makita sa gilid ng gubat malapit sa baryo. Nakaupo sa isang malaking bato, tahimik na nakatanaw sa papalubog na araw. Hindi niya alam kung bakit doon siya palaging napapadpad. Parang may humihila lang sa kanya. At sa tuwing mag-isa siya roon, may pakiramdam siyang hindi siya tunay na nag-iisa. Na para bang may mga matang tahimik na nagbabantay mula sa kailaliman ng mga puno. Kinabukasan, hindi na lang sa gubat na padpad si Althea, kundi sa ilog na nasa likod ng baryo. Lugar na bihira niyang puntahan dahil madulas ang mga bato roon at madalas walang tao. Gabi na, nang maisipan niyang dumaan doon pa uwi. Dala ang maliit na flashlight na mahina na ang baterya. Habang naglalakad siya sa gilid ng tubig, may kung anong gumalaw sa dulo ng paningin niya. Paglingon niya, may isang lalaking nakatayo sa ilalim ng lumang balete sa kabilang pampang. Hindi ito gumagalaw. Diretso lang ang tindig. Parang hindi tao, kundi anino na may hugis. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha dahil natatakpan ng dilim. Pero ramdam niyang nakatingin ito sa kanya. Hindi bastos, hindi agresibo, kundi parang may hinihintay. Kumwarap si Althea dahil nasilaw siya sa sariling ilaw ng kanyang flashlight. Nang muli siyang tumingin, wala na ang lalaki. Walang yabag, walang alon sa tubig, walang dahong gumalaw. Parang hindi talaga ito naroon kanina. Pero sa dibdib niya, may naiwan na pakiramdam. Hindi takot, kundi kakaibang kuryosidad na tila may nagsabing hindi iyon huling beses na magkikita sila. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula na ang mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang umaga, paglabas niya ng bahay, napansin niyang may mga maliliit na puting bulaklak na nakahilera sa gilid ng daanan nila. Sariwa at parang kakapitas lang. Kahit wala namang halaman na ganun sa paligid. Akala niya noong una ay may nagbiro lang. Pero kinabukasan, may isa na namang kumpol ng bulaklak sa may bintana niya. Wala siyang pinagsabihan pero hindi na ito mukhang aksidente lang. Sa tuwing naglalakad siya mag-isa, may malamig na simoy ng hangin na sumusunod sa kanya kahit tirik ang araw. Minsan, habang nakaupo siya sa waiting shed, may mahihinang bulong siyang naririnig na parang tinatangay lang ng hangin pero wala namang ibang tao sa paligid. Kapag may aso o pusa na napapadaan, imbes na lumapit, humihinto ang mga ito at tumititig sa kanya na para bang may nakikita silang hindi niya makita. Doon niya unang naramdaman ang kakaibang bigat sa likod ng isipan niya. Hindi na ito basta imahinasyon. May kung anong presensyang unti-unting lumalapit at sa kaibaturan niya, alam niyang konektado ito sa lalaking minsang nakita niya sa dilim. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan na parang mas maliwanag kaysa karaniwan. Tipong kahit walang ilaw ay malinaw ang hugis ng mga puno at bubong. Hindi sadya, pero napadpad si Althea sa maliit na burol na tanaw ang buong baryo. Isang lugar na hindi niya pa napupuntahan noon.
Tahimik ang paligid. Walang kuliglig, walang aso. Parang may nag-mute sa mundo. Doon niya muling naramdaman ang presensyang ilang araw nang sumusunod sa kanya pero ngayon, mas malapit, mas malinaw, mas totoo. Sa gilid ng damuhan, may lalaking nakatayo. Hindi na anino kundi may hugis at detalye. Maputi ang balat na tila hindi tinatamaan ng alikabok. Ang mga mata ay may malalim na parang may sariling liwanag. Hindi ito gumagalaw kahit umiihip ang hangin sa paligid. Nang magsalita ito, hindi tunog ang narinig ni Althea, kundi pakiramdam. Parang may bulong na dumaan diretso sa isipan niya. Banayad, malinaw. Sinabi nitong matagal na niya itong pinagmamasdan. Hindi para saktan, kundi para maintindihan. Sa halip na matakot, may kakaibang kapanatagan ang dumaloy sa dibdib niya, na para bang matagal na silang nagkakilala kahit ngayon lang sila tunay na nagkita. Mula ng gabing yun, napansin ni Althea na may nagbago sa paligid niya kahit wala naman siyang sinasadyang gawin. Sa tuwing dumadaan siya sa mga daanang may puno, mas nagiging sariwa ang amoy ng hangin. Ang mga dahon ay tila kusang gumagalaw kahit walang bugso. Hindi niya ito pinapansin noong una. Pero may mga pagkakataong pati ang mga taong nakakasalubong niya ay napapalingon na para bang may kakaibang alon na dumadaan kasabay niya. Wala siyang suot na pabango. Wala ring kakaibang ayos. Pero may presensyang parang may banayad na hatak na hindi niya maipaliwanag. Sa kabilang banda, ang lalaking nagpakilala sa kanya ay tila mas madalas nang nararamdaman kaysa nakikita. Hindi ito laging nagpapakita, pero may mga sandaling kapag napapaisip siya, may pakiramdam siyang may nakikinig. Hindi niya alam na ang natural niyang enerhiya, ang pagiging kalmado, totoo, at walang halong pagpapanggap, ang mismong dahilan kung bakit nahihila ang nilalang papalapit sa kanya. Hindi ito pangaakit na sinasadya, kundi isang uri ng tahimik na liwanag na kusang napapansin. At habang lumilipas ang mga araw, mas nagiging malinaw na ang koneksyon nila ay hindi simpleng pagtatagpo lang, kundi simula ng ugnayang hindi pangkaraniwan. Isang gabing payapa at walang ulap, muling nagpakita ang lalaki sa harap ni Althea. Ngunit ngayon, wala nang pagitan o pag-aalinlangan sa pagitan nilang dalawa. Hindi na ito anino o presensya lang. Nakaharap na ito ng buo, parang normal na tao kung tititigan sa unang tingin. Pero may kakaibang linaw ang mga mata na hindi mo maikukumpara sa kahit na sino. Hindi na siya nagulat. Sa halip, tila may inaasahan na rin siyang paliwanag. Tahimik silang nagkatitigan bago ito nagsalita. Ngunit muli, hindi sa tenga niya narinig ang boses kundi direkta sa isipan. Malinaw at walang eko. Ikinuwento nito ang mundong nakatago sa pagitan ng mga puno. Lugar na hindi nasusukat ng oras at hindi nakikita ng karamihan. Upang patunayan, bahagya nitong inalis ang anyong pantao. Hindi nakakatakot pero sapat para makita ni Althea ang kakaibang liwanag sa balat at ang tila manipis na usok na bumabalot sa kanyang likuran. Wala itong sungay o pakpak, pero may presensyang hindi maikakaila. Sa halip na umatras, napatanong si Althea at doon nagsimula ang mahaba nilang pag-uusap. Hindi bilang tao at nilalang, kundi dalawang kaluluwang parehong naghahanap ng paliwanag. Pagkaraan ng mga sumunod na gabi, naging bahagi na ng routine ni Althea ang tahimik na pakikipagtagpo sa nilalang na minsan ay kinatatakutan lang niya sa isipan niya. Hindi na niya inisip na kakaiba iyon. Sa halip, parang may kaibigan siyang laging nariyan kapag kailangan niyang magsalita o mag-isip ng malalim.
Napansin niyang mas gumagaan ang pakiramdam niya tuwing nararamdaman niya ang presensya nito. Na para bang may bahagi ng sarili niya na mas malinaw kapag naroon ito. Hindi ito maingay. Hindi rin pala biro. Pero bawat salita, may bigat na hindi pilit. Habang lumilipas ang panahon, napansin ni Althea na mas nagiging totoo ang mga ngiti niya kahit wala namang espesyal na nangyayari sa araw niya. Ang nilalang naman ay unti-unting nagiging mas bukas, nagkikwento ng mga lugar na hindi umiiral sa mga mapa at mga panahong hindi sinusukat ng relo. Hindi nila napansin kung kailan eksaktong nagbago ang tono ng mga pag-uusap nila. Mula sa simpleng usisa patungo sa mas personal na damdamin. Walang direktang pag-amin. Walang dramatikong sandali. Pero sa pagitan ng katahimikan at mga salitang hindi kailangang ulitin, pareho nilang naramdaman na ang koneksyon nila ay lumalalim. At ang dating kuryosidad ay naging isang uri ng pag-ibig na tahimik pero malinaw. Isang hapon habang papauwi si Althea mula sa tindahan, napansin siya ng isang matandang babae na nakaupo sa gilid ng daan. Nagbebenta ng mga halamang gamot at tuyong ugat. Hindi pa niya ito nakikita noon pero tila kilala na siya ng matanda. Pinaupo siya nito sandali at tinitigan ng matagal ang kanyang mga mata, na para pang may binabasa sa loob nito. Walang ibang tao sa paligid kaya hindi siya agad nakaalis. Sa mahinang boses, sinabi ng matanda, "May kakaibang enerhiyang nakadikit sa iyo. Isang presensyang hindi karaniwang sumusunod sa tao kung walang dahilan." Ipinaliwanag dito ang pakikipag-ugnayan sa mga nilalang ng kagubatan ay may kapalit. Hindi laging masama pero hindi rin laging madali. Hindi raw lahat ng koneksyon ay para sa mundo ng tao. Umuwi si Althea na magulo ang isipan. Hindi siya pinagbawalan pero malinaw ang babala. May hangganan ang dalawang mundong hindi dapat basta pinagdurugtong. Sa gabing iyon, hindi niya agad hinanap ang presensya ng nilalang. Naupo siya sa may bintana. Tahimik. Iniisip kung ang nararamdaman ba niya ay pag-ibig o isang pintuang unti-unting bumubukas na maaaring hindi na muling maisara. Lumipas ang ilang araw na hindi na muling naramdaman ni Althea ang presensya ng nilalang. Walang malamig na simoy. Walang kakaibang pakiramdam sa paligid. At higit sa lahat, walang tahimik na tinig na dati ay bigla na lang sumusulpot sa isipan niya. Sa una, iniisip niyang baka ito ang sinasabi ng matandang babae, na kusang mawawala ang koneksyon kapag hindi na ito pinapansin. Pero habang tumatagal, may lungkot na unti-unting sumisiksik sa dibdib niya. Isang uri ng pangungulila na hindi niya inasahan. Doon niya napagtanto na ang pagkawala nito ay mas mabigat kaysa sa anumang babala. Isang gabi, habang nakatingin siya sa madilim na kalangitan mula sa bubungan ng kanilang bahay, bigla niyang naramdaman ang pamilyar na katahimikan na may kasamang bigat ng hangin. Hindi ito tulad ng dati na banayad lang. Ngayon ay mas malinaw, mas diretso. Nagpakita ang nilalang hindi sa harap niya, kundi sa loob ng isipan niya. Humihingi ng paumanhin. Sinabi nitong pinigilan siya ng sariling mundo, na may mga hangganang hindi basta pwedeng lampasan. Sa sandaling yon, naintindihan ni Althea na hindi lang siya ang naguguluhan. Ang koneksyon nila ay hindi simpleng damdamin, kundi isang ugnayang sinusubok kung hanggang saan ang kaya nilang ipaglaban. Ilang gabi matapos ang muling pagdaman nila ng presensya ng isa't isa, nagkaroon ng sandaling tila tumigil ang oras sa paligid ni Althea. Hindi siya natutulog noon. Nakahiga lang siya at nakapikit pero malinaw ang isipan. Doon muling lumitaw ang nilalang. Hindi bilang boses o anino,
kundi bilang isang imahe sa kanyang kamalayan. Hindi ito nagtanong o nagpaliwanag. Sa halip, ipinakita nito sa kanya ang isang tanawin na hindi niya alam kung panaginip o paanyaya. Isang lugar na maliwanag kahit walang araw. May mga punong kumikislap ang dahon at katahimikang hindi nakakabingi, kundi nakakapawi. Ipinaramdam nito ang posibilidad na sumama siya roon. Walang pilitan, walang pangako ng kayamanan o kapangyarihan, kundi simpleng kapayapaan. Ngunit kasabay ng ganda ng tanawin, sumagi sa isipan ni Althea ang mga simpleng bagay na bumubuo sa araw-araw niyang buhay. Ang tawanan sa hapag, ang amoy ng lutong kanin, ang ingay ng umaga. Doon niya naunawaan na hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang sundan hanggang dulo ng mundo. Sa katahimikan ng gabing yun, pinili niyang manatili. Hindi dahil kulang ang damdamin, kundi dahil buo na siya kung nasaan siya. Hindi na nagpakita pa ng malinaw ang nilalang matapos ang gabing iyon. Walang formal na pamamaalam. Walang huling usapan na may dramatikong linya. Isang umaga, pagising ni Althea, napansin niyang iba ang pakiramdam ng paligid. Hindi na mabigat, hindi na puno ng tanong. Parang may tahimik na pahintulot na iniwan sa hangin. Sa loob-loob niya, alam niyang iyon na ang huling sandaling malapit sila sa isa't isa. Wala siyang naramdamang galit o panghihinayang. Mas nangibabaw ang isang uri ng malinaw na pagtanggap na may mga koneksyon na hindi kailangang tapusin sa salita. Lumipas ang mga araw na bumalik sa normal ang takbo ng buhay niya. Pero may mga gabing kapag malamig ang simoy at tahimik ang paligid, napapangiti siya nang hindi niya namamalayan. Hindi na iyon takot o pangungulila, kundi alaala ng isang damdaming minsang naging totoo kahit hindi maipaliwanag. Naintindihan niya na hindi lahat ng pag-ibig ay para ang kinin. May ilan na dumadaan lang upang ipaalala kung sino ka at ano ang kaya mong maramdaman. At sa kaibuturan ng puso niya, may kapanatagang dala ang kaalaman na minsan may isang nilalang na nahumaling sa kanya. Hindi dahil sa anyo, kundi dahil sa tahimik niyang liwanag. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, comment, at subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Pasensya po kayo dahil malat po ang boses ko ngayon. Have a nice day po sa inyong lahat. Hanggang sa muli.